Okay, so good afternoon no, mga kabigban. So mayroon na naman tayong kasama ngayong estudyante, si Ella, no? Siya hindi zero knowledge, mayroon na siyang konting kaalaman sa pagdadrive. So na ganito no, paalalahanan lang kita sa Barangay Road. Ang speed natin, tulad ng sabi ko, 20-30, not more than 40. Tapos ang nai-encounter natin sa Barangay Road, siyempre may mga lubak, no? Minsan may hams, minsan may mga nakaparada, may madadaanan din tayong mga school. Just in case na lang ang sitwasyon ay may nakaparada. So huwag ka masyadong dumikit doon sa nakaparada para natatanaw mo yung parating. And then, kapag may chance na halimbawa wala nang parating, siyempre iiwasan mo yung nakaparada. But before kang umiwas sa kanya, make sure na nasulyapan mo muna ang side mirror. And then, siyempre maging aware ka rin din sa side mirror mo. Tatansyahin mo yung lalo na itong kanan mo. Dapat hindi tayo nahuhulog sa kalsada, ano? Kasi may mga barangay road na malalim din yung gilid, ano? Just in case na may makasalubong kang malaki, tansyahin mo kung kasya ka ba. Pag hindi, tigil mo na ikaw. Hayaan mo munang makalagpas yung malaki, no? Para maiwasan mo yung kung halimbawa dikit ka sa kanan. So, ready na ikaw? Tara, let's go. Okay, tara. Kanan lang tayo dyan. I-observe ko lang yung driving mo. Paano pa yung dapat i-develop, paano pa dapat idagdag, no? Marunong na po ito mga ka-bigman si Ella, ano? Swabe na siya magmaneho. Naturuan na daw siya ni daddy niya. Dagdagan lang natin pagiging defensive driver niya. Ikaw na ikaw. So dito muna tayo papatak na nga sa lane na to. Sige, tara. Kapag ikaw ay nagjo-join sa ganitong kalsada, hindi ka dapat didiretso agad sa inner lane. Kailangan, kung saan ka lumiko, dapat doon ka muna papatak. Pag nakaayos ka na, saka halimbawa plano mong pumesto dyan, saka mo lilipatan. Hindi pwede yun lang yung galing kang kanto, diretso ka kagad sa gitna. Ha? Yan, isa yun sa i-develop mo. On your lane muna ikaw, mamaya tayo lilipat dyan sa inner lane. Yan, pa-right tayo, signal ka pa rin right. Signal sa right, stay on your lane ka lang lang. Kapag sundan mo lang yung linya mo hanggang makalikot ka. Tapos dahil lang yung nakaharang sa linya natin, pwede ka lumipat ng inner lane. Signal. Huwag ka muna lilipat kasi hindi pa clear. Yan, pwede na. So, very good. Sa paglipat ng linya. Kasi ito, Malaminos, medyo hindi na challenge yan sa'yo, malapat yan di ba? Nakita mo, di ba, may dump truck na nakapara. Huwag ka didikit para tanaw mo yung parating. Sulya pagkat sa kaliwa yan. Signal. Panawin wala. Kapag ka umu-overtake ka, kailan ka dapat babalik sa original lane? Kapag nalagpasan ako. Pag nalagpasan at nakita mo na yung nilagpasan mo sa side mirror. Kahit ikaysa lang na, huwag kang magpapatakbo ng ganong kabilis sa barangay road. Maintain mo pa rin yung speed limit. Mahirap na masingita ng aksidente. Dito nga sa barangay road, unpredictable ang galawan ng mga tao. Minsan, yun lang may lalabas. Yan, tama yung posisyon mo na yan. Okay, go. Iwas na sa bicycle. Nagbigay siya, pasok ka. Tumigil siya eh. Yan, ganyan kalayo ang iwas. Tapos bubusina kapag gano'n.
Huli na. Alam mo ano ibig sabihin, ba't ka bumusina? Thank you. Thank you. Yun. Maging practice yung mag-thank you. Ganitong klase na kalsada, maganda rin ma-experience sa mga nag-aaral pa lang ba. Sanay ka kasi sa makipot na kalsada, pagdating mo sa malapad, baliwala na no? Gusto din po ni Daddy na yun na makipot po. Oo, yung mga ganito. Diyan banda rin yan may intersection. Observe kaliwat kanan, ba't ang direksyon mo papuntang diretsyon. Pagkatawid mo naman dyan, alalay ka, may hams na hindi nakikita. Clear, look straight. Yan naman, palabas ng kanya, Claridel, San Lucas. Yan, ito na yung way papuntang Padre Pio. Yung part na ito ng Santo Tomas, Batangas. Yan, tsaka yung distansya mo, tama yan. Isang sasakyan. Kagandahan kasi dito, yung exposure dito sa Barangay Road, marami kang sitwasyon na na-experience. Like, naglalakad na tao, mga kasalubong na halos magkasya lang kayo, yung mga gano'n. Ay, hindi ko po naman nag-signal siya. Yeah. Okay lang yan. Yun na yung purpose ng hindi ka natuto. Kaya yung unpredictable movement ng kapwa mo motorista sa harapan, katulad yung mga tricycle na yan, syempre. Katulad no, nag-signal siya pero patigil na siya. Ibig sabihin, walang distance sa pagsisignal niya. Mga nangyayari talaga gano'n. Kahit sa akin nangyayari yun eh. Na bigla akong, hindi ako makaiwas kasi medyo napatutok ako. Yung gano'n. Normal yan. Yun lang naman ikwa. Konting minuto lang naman yung pagtigil mo eh. Yung iba, alam mo, may pagpusino lang agad. Pupusinahan agad, sasabihin, dinatapin. Ano ba naman yun? Di ba? Magantay ka saglit. Normal yan. Barangay road yan eh. Hindi, ba't tinaasahan mo ba mga tricycle driver? Lahat alam nila yung mga rules. Di ba? Hindi naman. Sila, doon na sila nasasanay sa ganong sistema. Intindihin mo na lang, di ba? Pag pinusinahan mo yan, tapos taga rito yan. Alam mo naman mga yung territorial na sinasabi ba? Siyempre, gulo lang yan, di ba? Hindi mo rin naman pwedeng, ano ka ba, hindi ka man lang nag-signal, hindi ka man lang tumabi. Sa konting minuto baga naman, pagtatalunan pa baga naman yung ganung bagay, di ka? Tapos sasabihin naman nung, tutok ka lang tutok eh. Di ba? Parang vice versa lang yun. Since meron din siyang point, ba't ka nga naman tumutok? Ang katwiran mo naman, yun yung sinasabing pinipilit mo ang yung karapan. Kayo hindi man lang tumabi hindi ka man lang sumignal, ikaw pa lang tatabi. Ano ka naman aasahan mo dito sa atin sa kalsada natin? Naasahan mo ba perfect? Asa ka pa. Kaya ikaw yung nakakaalam, ikaw yung malawak ang pangunawa, ikaw lang talaga lagi mag-a-adjust. Hindi mo pwedeng ikuhan yung mga nakikita mong mali sa kasabayan. Sabing, abaan lang ang pangunawa at pasensya sa kalsada para iwas problema. Kala kasi nung iba, porque marunong na sila mag-drive, ganun-ganun na lang. Hindi pa nila inaaral nila paano gamitin ang tamang kalsada, paano magiging mabuti sa kapwa mo motorista. Kahit ba ikaw ay nasa tama, magbigay ka lang, magpaubaya ka. Sarap sa pakiramdam. Dito naman ay minsan, halimbawa may iniiwasan ka lang, okay lang naman lang hindi ka makapag-signal. Talaga, sumusulyap ka. Kasi ang purpose mo naman nun, bakit ka nasulyap? Kasi nga, minsan pag-iwas mo, pag hindi ka natingin, sa may mga motor na nag-overtake na hindi bumubusina, iwas ka lang. Katulad nun, yung ganong sitwasyon. Kung sino ang priority kapag ganyan ang sitwasyon. Ikaw yung pahon, siya palusong. Dapat ikaw yung priority lang. Gandang challenge yan. Magaling magabay ng driver. Tapusina pag-overtake. Iba, hindi mo lang nagpupusina. Very good yan, driver. Yan, magabi. Balete na palang magabi. Balete na po ito. Kasi Batangas na ito, barangay magabi. Tapos na ito. Hindi ko
likod ng City Hall ng Balete. Nakakatakot siguro ito dumaan sa gabi. Oo. Walang ilaw. Para ka lang nag-arcade dyan. Arcade na totoo. Shark One. May salamin eh. Pansin mo may salamin. Ah, Kaya doon ko tinitingnan kung may parating. Kalsada. Sulya pang kanan na. Baka mabulog ka sa akin. Maganda nga yung may nakakasalubong ka. Para yung alam paano po yun? Minsan po parang... di, halimbawa, may kasalubong ka, makipot, tingnan mo kaagad ang kanan mo. Halimbawa, nasagad mo na yung kanan mo. Tumigil ka na muna. Palagpasin mo muna yung kasalubong. Pag nawala na siya, saka ka babalik ulit lang. Ibintay kang higa. Kaya pag ganyan makipot, sinusulya pa agad ang kanan. Start na. Katulad yan, luminiko ka, sinusulyapan mo yung kanan mo para natatansya mo yung spacing mo dyan. Intake lang, gas na ng konti, gas. Bawi sa kaliwa. Kaliwa pa, gas. Gas, clear naman yung lahat. Yan. Doon, pagka gano'n naman, pwede ka magbigay ng busina doon. Mga ganong sitwasyon. Tamo naman ang kalsada dito, pagka may kasalubong ka, sakto ka na lang. Dulo na yung kaliwa. Mayroon pang kanto dyan, bago magdulo, observe ka sa kaliwa dahil nagagaling ang sakit sa kaliwa. Anyway yan eh. Slow down ka, observe ang kaliwa. Lumalabas kasi na. Tapos siya kaliwa na naman. City Hall na Balete. Tapos dyan sa may 7-Eleven, kahalan tayo. Punta naman tayo palengke. Dito.